Hi guys! Welcome ulit sa ating vlog. So today is Mother's Day kaya namalengke kami ni Daddy ng mga ingredients para sa lulutuin namin para sa dinner namin mamayang gabi. We decided na magkaroon na lang ng simpleng celebration para sa Mother's Day. Kaya ito, after namin mamalengke ay ni-prepare ko na agad yung mga kakailanganin namin. Itong pork na to na pressure cooker na nung nakaraan, so bali ididirect ko na lang siya sa may air fryer para maluto. Bali gagawin namin siyang bagnet. Ayan, niluto ko na siya sa air fryer at iwan ko muna din for about mga 45 minutes. And then yung isa naman i-pressure cooker pa kasi we decided na dalawang klaseng meats yung gagamitin namin para sa iluluto namin for today. Kari-kari kasi yung iluluto namin for tonight's dinner. Kaya aside din sa bagnet, magluluto pa kami ng labot at saka yung laman. So ipe-pressure cooker namin siya para mas lumambot. After ko linisin yung karne at lagyan ng mga pampalasa, ayan, ni-prepare ko na siya para maisalang na agad kasi mag-aayos pa kami at maliligo para pumunta sa church. So yan, katatapos lang namin mag-ayos, pupunta po kami sa church na Ashton. Napakuluan na namin yung pork, tsaka yung pang bagnet, naka-air fry na, kaya ayan. Punta muna kami saglit ng church. Paano yung tawa? Paano yung tawa? Ha, ha, ha. Paano, nak? Hi! After namin mag-ayos, bumaba na rin kami agad para mag-abang naman ng tricycle. Punta kayo dati. Babay ka na sa kanila. Bye! After lang ng ilang minutes, nakasakay na rin kami agad. Kaya lang, grabe itong nasakyan namin tricycle. Ang sakit sa mata kasi kulay blue yung ilaw niya. Pero syempre, no choice naman kami dahil baka mahuli na kami sa church, kaya tiniis na lang namin. Hindi pa kami nakakarating sa simbahan pero nagulat ako. Pagkatingin ko kay Ashton, tulog na pala siya. Antok na siya. Hindi na kinaya ng powers niya. Pagkadating namin sa simbahan, nagdasal kami para magpasalamat sa mga blessings na binibigay sa amin ni Lord. At syempre, humingi na rin kami ng kapatawaran sa mga kasalanan namin. Nagstay din kami sa church ng mga 30 minutes. Maya-maya din kasi nagising si Ashton. Saan tayo pupunta, Ashton? Na kami sa inasal. Mahigit isang buwan din kami pabalik-balik sa doktor dahil nagkasakit si Ashton. Kaya ng mga panahong nilalagnat talaga siya, sabi ko talaga sa kanya, promise, bibilan ko siya ng favorite niya na palabok sa inasal pagka gumaling na siya. Kaya eto, after namin magsimba, namili na agad kami ng favorite niyang palabok. Habang naghihintay ng order, pumunta muna kami si Cindy's para mapingin-pingin ng tinapay. Hoy, ano ka? Ito lang yung bibili natin. Cake to. Ano yun? Ashton? Cake? After namin bumili ng tinapay, balik na rin kami agad sa inasal. Yay! Palabok! Ashton ang palabok! Your favorite. Yay! Tumambay din kami saglit sa fountain, tapos umuwi na rin kami agad dahil magluluto pa kami ng dinner. Wow! Nag-umpisa na kami magluto ni Daddy dito. Nag-isa lang ako ng bawang sibuyas habang siya naman hinihiwa na yung mga pinakulo ang karne. After mag-isa, sinalin ko na yung pork stock na ginamit namin para sa pampalambot ng karne. Medyo mabilisan ang luto namin dito kasi nga ginabi na kami. Kaya after ko ilagay yung pork stock, sinalin ko na rin agad yung peanut butter.
Minekos-mekos ko lang yan at nung pakulo na siya, nagdagdag na ako ng mga pampalasa. Syempre, tansyometer lang yan kaya adjust na lang sa huli. Yoga. Pipir. Sarap. Mani. Ang sarap ng mani. Boy. Nagasawag ka. Boy, tibay ko daw. Nung kumukulo na yung sauce, ay naglagay na kami ng karne. Here's the laman, labot, and kasim. At nagpapogi pa nga ang asawa ko. Pinakulaan ko muna yung karne para mas lalo pang lumambot. At habang nagpapakulo ay nagpirito na ako ng talong para mas mabilis. Medyo maraming nabili kong talong kaya yung iba pinirito ko, yung iba naman ay direkta ko ilalagay sa sauce. Nung malambot na yung karne ay nag-start na ako maglagay ng mga gulay tulad ng talong, sitaw, pechay, tsaka repolyo. Inuna kong ilagay yung talong tsaka yung sitaw kasi kailangan pa silang palambutin. Pinakuloan ko pa yun ng mga ilang minutes, tapos nung medyo malambot na siya, sinunod ko na yung pechay tsaka repolyo. Dinagdagan ko talaga ng karne at gulay itong kare-kare kasi nga paborito namin to, tsaka magdadala pa ako ng kare-kare sa bahay namin sa Draga para naman kay Mama Pearly. Okay na nga din pala yung niluto kong bagnet sa air fryer namin. After kong magluto ay nag-ayos na ako ng pagkain ni Mama na dadalhin sa Draga. Sasaglit lang din talaga kami kasi nga gabi na at hindi pa rin kami kumakain. Hinihintay din kami ni Mama kasi nagpasabi ako sa bahay na hintayin niya yung kare-kare ko. Happy Mother's Day to you. After ng konting chika, umuwi na rin kami agad para kami naman ang kakain. Sarap. Masarap ba talaga siya o gutom na tayo? Masarap yung inasal, yung ashton. May kanin pa. Okay, kuha ka. Kanin ka pa. Ay, sorry! Nagagalit na sa pwede. Garlic. Galang gas masika. Ganito namin sinelebrate ang Mother's Day this year. No flowers, no cake, no gifts, no fancy restaurants. Simple pero masaya, basta kasama ang pamilya. Pero yung isa sa pinakamagandang nangyari ngayong Mother's Day ay yung tinatawag na din ako ni Ashton na Mami. Dati kasi mama lang, pero ngayon mama na, mami pa. Kaya thank you Daddy and Ashton for making me a mom.